Narito ang 2 best bad boy phones si Tecno at ito ang Camon 20 Pro 5G and Tecno Povo 5 Pro 5G, and for sure napapaisip ka kung sino nga bang mas sulit sa dalawang phone na to. And most of you guys ay nagtanong din kung ano nga ba yung pinaka the best phone sa dalawang to. Kaya sa video na to, yan yung pag-uusapan and aalamin natin. Kaya kung sa inyo, magsimula na tayo. Mabilisan to, let's go! Para maganda yung flow ng comparison natin sa dalawang phone na to, ay dadaanin natin to sa 5 criteria. At ito yung mga kapare ko. Paalamin natin kung sino may mas maganda sa design, specs, camera, gaming performance, and also presyo ng device na to. Dahil dun talaga magkakaalaman kung sino yung mas sulit sa dalawang bad boy na to. Kaya ngayon, simulan na natin. Unang-una is yung design. Pagdating sa design nito, kapare ko, gusto ko lang linawin na subjective ito. So maaaring gusto ng iba yung design ni Tecno Povo, and then maaari din gusto ng iba yung design ni Camon 20 Pro 5G. Pero gusto ko siyang isama para malaman ninyo kung ano nga ba yung specialties pagdating sa design ng dalawang phone na to. Ngayon, simulan natin. Unahin muna natin ang Tecno Povo 5 Pro 5G. Meron itong tinatawag na Turbo Mecha Design na kung saan makikita natin yung innovative and also futuristic design ng phone na to. Glossy yung back part nito, kapare ko, kaya talagang fingerprint magnet ito. Maraming mga nagsasabi na same lang naman sila ng design ng Tecno Povo 5, which is totoo naman, pero meron itong tinatawag na ambient light. Ang ambient light kasi dito kay Tecno Povo 5 Pro 5G ay pwede mong gamitin para makatanggap ka ng mga important notifications such as phone calls, messenger calls, text, social media notification, name it, lahat yan ay pwede niyang i-notify using yung backlight. Ang kagandahan pa dito, pwede mo rito gamitin sa music. So ibig sabihin, sasabay sa tunog or beat ng music yung mismong backlight sa likod. And ang maganda dito is customizable ito, which is pwede mo siyang i-customize doon mismo sa kanyang settings. Samantalang kay Camon 20 Pro 5G naman ay meron tinatawag na Camon Puzzle. At kung makikita ninyo yung back part nito, ito ay synthetic leather. At yung Camon Puzzle na tinutukoy dito is yung kanyang geometric aesthetic design na makikita ninyo dito yung mga lines niya. At ang malupit pa dito dahil nga ito ay synthetic leather, ang sarap hawakan sa likod and hindi siya fingerprint magnet. Yun yung nagustuhan ko dito sa ating Camon 20 Pro 5G. And personally, favorite ko talaga itong Camon 20 Pro 5G in terms of design. Dahil pinapakita sa phone na to na nagbigay talaga ng magandang effort ang Tecno para dito sa ating Camon Puzzle design na to, which is ang ganda niya usually. Anyway, ang ninalo para sa design part natin same lang sila dahil kagaya na sinabi ko, subjective to. Pero what is your thought? Anong mas gusto niyo sa dalawang to? Geometric aesthetic or yung kanyang 3D mecha design? Bahala kayo. Comment nyo sa ibaba. Anyway, proceed tayo. Now, punta naman tayo sa specs parts ng dalawang phone na to para malaman natin kung sino mas okay sa kanilang dalawa. Simulan natin sa display part. Unahin natin ang Camon 20 Pro 5G. Ang Camon 20 Pro 5G ay merong display na AMOLED 120Hz, naka Full HD plus 1080p resolution na makikita ninyo dyan sa ating mismong clip. Samantalang sa Tecno Povo 5 Pro ay naka IPS LCD display 120Hz na may 580 nits peak of brightness and merong size na 6.78 inches at meron dito resolution na Full HD plus 1080p resolution display. At makikita natin dito na talagang lamang ang ating Camon 20 Pro 5G dahil ito ay naka-AMOLED display na. May nilamang naman sa sizes ang Tecno Povo 5 Pro 5G at makikita nyo rin yan dito sa video. At kung mapapansin ninyo yung ating video quality pagdating dito kay Camon 20 Pro 5G ay di hamak na mas detailed and also mas bright kaysa kay Tecno Povo 5 Pro 5G. At mapapansin nyo yan dyan, kapare ko. Yan ang benefit ng mga AMOLED display. Pero don't worry, kapag gagamitin mo rin naman in outdoor ang ating Tecno Povo 5 Pro 5G, viewable pa rin naman ito, kapare ko, kahit na ito'y naka-IPS LCD display. Kaya magagamit mo pa rin to sa pang-araw-araw if ever na ito yung gusto mo. Pagdating naman kay Camon 20 Pro 5G ay di hamak na talagang usable to kahit na nasa outdoor ka man or gagamitin mo to outdoor. Dahil maganda talaga yung kanyang AMOLED display. Ngayon, punta naman tayo sa chipset ng dalawang phone na to. Unahin natin yung kay Camon 20 Pro 5G. Usually, meron na itong MediaTek Dimensity 8050 na 6nm na merong max clock speed sa CPU niya na 3 GHz at meron siyang GPU na Mali G77MC9. And usually, itong chipset na to ay rebranded lang ng Dimensity 1200 and 1300. Na kung titingnan natin sa ibang mga games, mas optimize yung 1300 ng Dimensity. Anyway, samantalang sa ating Tecno Povo naman, meron tong chipset na Dimensity 6080 6nm na merong max clock speed na 2.4 GHz. At meron tong GPU na Mali G57MC2.
And usually itong Dimensity 6080 na to kapare ko ay rebranded lang din ng Dimensity 810, which is itong dalawang chipset na ginamit dito sa dalawang device na to are the same rebranded chipset sa mga previous Dimensity chipset na hindi pa 5G ready. Same na malakas and monster naman itong dalawang chipset na to, pero meron talagang nangibabaw sa kanila. And usually sa clock speed pa lang ay makikita na ninyo. By the way, ipapakita ko nga pala yung Antutu benchmark dun sa gaming part mamaya, kaya wait nyo ng saglit kapare ko. Anyway, pagdating dito sa specs, di hamak na nanalo talaga dito ang Common 20 Pro 5G dahil sa kanyang malupet na AMOLED display and also malupet din na chipset. Ngayon, proceed tayo. Isunod naman natin yung camera criteria. Dito sa port ito, Paragoy, unahin natin ang Common 20 Pro 5G again. Dito, meron siyang 3 full camera setup na meron 64MP para sa kanyang main camera at meron din tong 2MP para sa kanyang macro camera at meron din tong 2MP para sa kanyang depth sensor. At may capabilities to na mag-shoot ng 4K at 30fps and 1080p at 60, 30, and 24 fps. At kaya din ito mag-shoot with HDR mode. At pagdating naman sa kanyang front camera, meron tong 32MP na kaya mag-shoot ng 2K at 30 fps and 1080p at 60 to 30 fps. Sa specs pa lang ng camera ng Common 20 Pro 5G ay talagang may dating ito. Ngayon tingnan naman natin dito sa ating Tecno Phovo 5. Sa Tecno Phovo 5 naman, meron tong dual camera na merong 50MP para sa kanyang main camera. At pagdating naman sa kanyang depth sensor, ito ay merong 0.08MP camera. May capability itong camera nito na mag-record ng 2K at 30 fps and 1080p at 60 fps to 30 fps. Pagdating naman sa front camera nito, meron itong 16MP na merong kakayahan or capabilities na mag-record ng 2K at 30 fps and 1080p from 60 to 30 fps. At sa makikita ninyo, hindi hamak na talagang mataas ang specs ng camera ng ating Common 20 Pro 5G. So ito yung mga common comparison shots. Pasensya na hindi na ako nakapag-take ng photo ng marami ng same sila or pinagko-compare ko yung dalawang camera dahil umuulan nung time na to. But anyway, makikita natin dito kapare ko na mas maganda talaga yung color separation and white balance sa camera ng Common 20 Pro 5G. Di hamak na mas okay yung kulay dito at hindi masyadong process. Kasi minsan na ang nakikita ko kay Tecno Phovo 5 Pro 5G medyo overprocess yung kulay nito, lalo na sa mga green colors and yellow colors. Basta yung mga matitingkad na kulay, medyo overprocess siya para sa akin sa part na yon. Pero pagdating naman sa kanyang video processing is almost the same lang sila kaparekoy ng ganda ng quality. Pero syempre, lamang dito ang Common 20 Pro 5G dahil kaya mag-shoot ng 4K. Pero kaya din naman ng Tecno Phovo 5 Pro 5G ang 2K HDR recording sa ating mismong device na to. And then nakita nyo na naman yung specification or yung quality na kayang ibigay ng both cameras ng both device na to at kayo na mag-decide sino bang panalo. Pero for sure, ang nanalo dyan is Common 20 Pro 5G and usually ginawa ka talaga tong Common 20 Pro 5G para sa camera part at hindi sa gaming part. And speaking of gaming, pag-usapan naman natin yung gaming performance ng dalawang device na to. And kagaya ng sinabi ko kanina, ang Common 20 Pro 5G is ginawa para sa kanyang camera side at ang Tecno Phovo 5 Pro 5G naman is ginawa para maging isang budget gaming phone ni Tecno. Tara, i-check natin. Pagdating naman sa gaming part kapare ko, dito ko na ipapakita yung Antutu and also yung ating thermal result na nakuha sa both device na to. So usually, pumasa sa ating thermal test yung ating malupit na Tecno Phovo 5 Pro 5G. Nakakuha rin tayo dito ng 410,593 Antutu bench score. Samantalang ang Common 20 Pro 5G ay bumagsak sa ating thermal test kahit na nagkaroon pa tayo dito ng another new software update na sinasabi ng iba na makaka-fix daw ng issue na to, which is hindi din nangyari kaparekoy. At nakakuha naman tayo dito kaparekoy ng Antutu bench score na 612,646 Antutu bench score na totally malakas talaga yung chipset na ginamit sa phone na to. But yung kanyang thermal, yung problema talaga dito sa Common 20 Pro 5G. Pero punta tayo sa gaming part para mas maintindihan ninyo. Punahin natin yung Mobile Legends. Sa Mobile Legends, both devices supported nila ang super refresh rate and then ultra graphics pagdating dito. Support ito, pinapakita dito na semi-optimized na yung both devices ito. At pagdating naman sa kanyang gameplay kapare ko, both device naman ay talagang umiinit. Pero mas iba talaga yung init pagdating dito kay Common 20 Pro 5G. Usually, na-hit din naman ng Tecno Phovo 5 Pro 5G yung kanyang 43 degrees Celsius after ng 20 minutes sa paglalaro ng Mobile Legends. Pero pag dito naman kay Common 20 Pro 5G, wala pang 9 or 10 minutes na-hit niya na agad yung 42 to
to 43 Celsius, which is talagang mainit itong device na to. Pero ang malupit dyan, hindi naman bumagsak yung performance ng both device na to sa Mobile Legends, which is yung thermal throttling. Talagang umiinit lang sila. Anyway, next naman natin yung Genshin Impact. So dito kapare ko, both device naman ay supported yung high graphical settings. Decent yung performance sa dalawang phone na to dito sa game na to. Maganda yung kanilang quality, pero medyo mas isasuggest ko na isetup nyo na lang sa medium graphical settings yung dalawang device na to dahil maganda naman yung graphical settings dito. And also, para hindi masyadong uminit yung device natin kung maglalaro tayo ng Genshin Impact ng pangmatagalan. Anyway, pagdating naman sa paglalaro ko ng Genshin Impact, wala naman ako nakitang thermal throttling na nangyari dito sa both device ito, pero yung pag-init nilang dalawa ay nangyayari talaga kapare ko. At to be honest, mabilis talagang uminit ang Common 20 Pro 5G. Next naman is CODM at dito kayo matutuwa dahil ang Common 20 Pro 5G ay supported na very high sa graphical settings at frame rate naman na max. Samantalang sa Tecno Povo 5 Pro 5G is hanggang high, frame rate lang siya, and then meron siyang graphical settings na medium. Kaya ganito yung nakuha na graphical settings and frame rate settings ng Tecno Povo 5 Pro 5G ay hindi dahil mahina yung kanyang chipset. Dahil yan sa pagiging hindi optimized ang chipset sa game na to. Anyway, pagdating naman sa performance ng both device na to, ay both decent naman to dito sa ating Call of Duty Mobile. Okay yung kanyang gameplay, maganda yung kanilang mga gyroscope, okay na okay, solid na solid. Pero yun nga lang, kinulang talaga ako sa Tecno Povo 5 Pro 5G dahil nga sa kanyang frame rate settings. Okay lang sa akin yung graphical settings na hindi niya makuha lahat, pero yung frame rate settings para sa high frame rate settings, hindi yun acceptable para sa akin. Para ko, pero yeah, pagdating naman sa performance, goods naman tong both device na to. And yes, both silang uminit, pero mas mabilis talaga uminit ang Common 20 Pro 5G. So dito sa port ito, syempre, ang nanalo dito is ang Common 20 Pro 5G. Kahit na mas mabilis siyang uminit, hindi naman siya nagkaroon ng thermal throttling sa paglalaro ko dito sa ating mga games na nabanggit. And usually, meron ako nagawang full review about dito, about sa gaming test, etc. Ilalagay ko na lang yung link sa description para hindi kayo mahirapan maghanap, para mas ma-explain doon sa video na yun kung anong ibig kong sabihin. Anyway, check nyo na lang. Now, pag-usapan naman natin yung price criteria nitong Common 20 Pro 5G at ng Tecno Povo 5 Pro 5G. So usually kapare ko, medyo confusing yung presyo ngayon ng Common 20 Pro 5G. Dahil before, ang kanyang original price is 14,000 pesos. Pero ngayon, nag-sale na lang ito ng 12,000 at ngayon, nag-sale na naman sila ng 11,900 plus at ngayon nakikita ko siya sa TikTok na sinisale sa kanilang sale price na naman na 9,616 pesos. Yan ay dun sa original and also official shop ng Tecno. Samantalang sa Tecno Povo 5 Pro 5G, ito ay nagkakahalaga ng 9,999 na nagkaroon din ng sale around 9,100 plus peso. And yes, kapara ko, medyo di hamak na mas mataas talaga yung pricing ng Common 20 Pro 5G para sa kanyang original price na around 11,800 plus, which is hindi ko rin ma-confirm currently dahil nga maraming sale na ginagawa ngayon ng Tecno. Pero before, ang presyo talaga nito is 12,000 pesos. But anyway, here's my suggestion kapara ko if nagbabala kayong bumili sa dalawang device ito. Dahil kung makikita naman natin, talagang nanalo dito kapara ko ang ating Common 20 Pro 5G. Sa presyo lang siya medyo bumagsak dahil nga medyo mataas talaga yung presyo niya unlike sa Tecno Povo 5 Pro 5G. But anyway, pagdating sa kanyang overall performance, Common 20 Pro 5G pa rin yung the best. Although may mga issue siya at hindi siya perfect, lalo na yung kanyang thermal, which is yan talaga yung issue dito sa Common 20 Pro 5G. And for those Common 20 Pro 5G user, i-comment nyo naman yung experience niyo sa pag-init ng device niyo. But yeah, kahit ano man bilhin nyo dito sa dalawang device ito, sulit na sulit yung pera ninyo dahil nga siksik naman yung mga specification nito. Pero kung hindi pa kayo nakakabili at nagdi-decide kayo or namimili kayo sa dalawang phone na to, masasuggest ko talaga ang Common 20 Pro 5G if gusto nyo ng magandang camera and also better gameplay dahil supported niya yung mga high graphical and also frame rate settings. But yun nga lang, ang pinaka-cons side lang talaga ng Common 20 Pro 5G is yung kanyang thermal. At para sa akin, siya doon. Kaya mas na magugustuhan ko in terms of gaming yung Tecno Povo 5 Pro 5G. Pero pagdating sa overall specs, performance, Common 20 Pro 5G. Kaya yeah, underrated masyado yung Tecno Povo 5 Pro 5G. Pero para sa akin, solid na solid pa rin tong phone na to. So sa inyo mga parakoy, anong tingin niyo sa dalawang bad boy phones na to? Meron ba kayong mga sasuggest? Comment nyo naman yan dyan sa ilalim. Yun lang. Peace!